Darating tayo sa punto na kailangan nating mag-adjust sa mga bagong taong darating sa buhay natin. Darating tayo sa punto na hindi natin kailangang pigilan ang pagpasok nila sa buhay natin. Ikaw kapuso, mga kabarangay, anong klaseng adjustments ang ginawa mo sa pagdating ng mga biglaang tao? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lani ng Caloocan at nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng aking stepson na si Ralph. 30 years old lamang ako noong naging kami ng kanyang 50 anyos na ama na si Brad. Nakilala ko si Brad dahil sa isang dating site at agad-agad ay nag-click kaming dalawa. Parehas kaming hiwalay sa mga asawa namin. Nasa proseso ang annulment noong sa akin habang siya naman ay naiayos agad-agad. Kaya naman minamadali ko na rin noon ang pag-aayos nung sa akin dahil balak na naming magpakasal na dalawa. Wala naman na kaming hinahabol pa kaya dapat lamang na asikasuhin ko yon dahil seryoso na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Nag-live-in na rin kami at nahingi na rin ito ang blessing mula sa pamilya ko at ganoon din ako sa kanya. Maliban na lamang doon sa nag-iisa niyang anak na noon ay 18 anyos pa lamang. Walang iba kundi si Ralph. Sa poder to ng kanyang ina nakatira at dumadalaw lamang ito sa kanyang ama tuwing wala itong masyadong ganap noon sa eskwela. Siya sana ang unang ipapakilala nito sa akin sa mga pamilya niya pero hindi nga natuloy noon dahil hindi magtugma ang schedule namin at sa schedule ni Ralph sa school. Inasahan ko naman na medyo matatagalan bago ko siya makilala dahil busy ito pero laking gulat ko nang sinabi ni Brad na pupunta na si Ralph sa aming bahay, Papa Dudut. Hi! Uy! Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Tara, kain na tayo. Mukhang panalo na naman tong niluto mo ah. Gusto mo bang ipatalo ko na? Kung ganito ba naman lagi ang uuwian ko magmamadali talaga lagi ako sa trabaho. Sus, bola. Totoo nga. Tignan mo kapag natikman din ni Ralph tong luto mo, panigurado. Kasama ko rin yung mambobola sa'yo. Parang drawing na nga yung plano niyang pumunta rito sa bahay ah. Andito na siya bukas sa umaga. Hoy, agad-agad. Teka naman, hindi pa nga ako nakakapaglinis masyado. Makikita niya yung mga labahan ko. Ay, nilinis yung kwarto niya. Oh, relax. Nagpanik ka na naman dyan bigla. Hello, ilang oras na lang umaga na. Hindi ako octopus na maraming galamay para malinisan lahat ng dapat linisan dito, no? Hindi naman maselan yung anak kong yun. Palibasa, tulad ko rin yun. Marumi rin. Pero kahit na. Unang impresyon nun sa akin, burara at madumi. Ayoko nun. Hindi pwedeng ganun. Tutulungan kita maglinis mamaya after dinner. Ikaw naman kasi eh. Dapat sinabi mo na kanina o kaya kahapon man lang na pupunta pala siya bukas. Dapat naman talaga hindi siya matutuloy bukas eh. Kaso nag-cancel yung kaibigan niya dun sana sa lakad nilang dalawa bukas. Ayun, nabuksan yung schedule niya. Tinawagan niya ako tapos sabi niya pupunta na lang siya rito. Kakainis! Sana tinext mo man lang ako kanina habang nasa work ka. Gusto sana kitang i-surprise eh. Kala ko matutuwa ka. Natutuwa naman ako pero kasi, syempre, dapat nagsabi ka talaga. Gusto ko syempre yung paghandaan tong unang pagkikita namin ng binata mo. Nakakatawa kang tignan. Para kang batang nakagawa ng kasalanan. Ang dapat mo lang paghandaan yung rice cooker natin. Damihan mong luto. Matakaw sa kanin yun. Kaya nung magpataob ng 2.5 rice cooker. Tapos ano pa? Dali magsabi ka na para kahit yun man lang imaihanda ko.
Allergic pala siya sa chicken. Hindi rin siya pwede sa alikabok gawa ng allergic rhinitis niya. Ay! Uunahin ko talagang maglinis mamaya. Hindi ako kampante sa kwarto niya. Pakiramdam ko, natamba ka na yun ng maraming alikabok eh. Kaya nga tutulungan kita eh. Bukod sa manok at alikabok, ano pa yung kailangan kong malaman tungkol sa kanya? May ugali yung anak ko na nangaaway. Nangaaway? Nung bata kasi yun, tuwing may girlfriend ako na pinakikilala sa kanya, nagwawala yun. Tapos aaway niya yung mga yun. Eh baka naman awayan lang ako niyan ha? Mukha namang hindi na. 18 na yun. Marami ng buhok yun sa tagong parte ng katawan niya. Mature naman na siguro yun. Tanggap niya na siyempre ang tatay niya kailangan din sumaya sa piling ng iba. Eh paano kung hindi niya ako magustuhan? Eh di hindi natin siya bati. Nakakainis to. Ikaw naman kasi. Masyado kang pressured eh. Akong bahala sa'yo. Mabait naman yung batang yun, maniwala ka. Makakasundo mo yun. Sigurado ka ha? Tutulungan ko kayo maging malapit sa isa't isa. Akong bahala. Kain na tayo? Hindi ko nga halos naubos yung kinakain ko noon dahil sa sobrang kaba na nafe-feel ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong linisin at ayusin noong time na yon. Ito ang unang beses na yung karelasyon ko ay may anak na sa iba at hindi ko alam ang pakiramdam kung paano ba sila pakisamahan. Nasanay pa naman ako na nagpi-please ng bawat taong nakikilala ko. Gusto ko noon syempre na ma-please ko ang anak ni Brad. Hindi ko nga lang napaghandaan talaga at naisip ko na papalpak ang unang beses na pagpapakilala namin. Base sa kwento noon ni Brad ay nabuntis niya ang nanay ni Ralph mula sa dapat sanang one night stand lamang. Conservative ang nakalakhang pamilya noong ina ni Ralph kaya napilitan si Brad na pakasalan nito. Unang taon pa lamang ng kanilang pagsasama noon ay hindi na raw sila magkasundong dalawa dahil magkaiba sila ng paniniwala at prinsipyo. Nagkahiwalay din sila at minadali nga ang annulment para maayos na kaagad. Hindi man nag-work ang relasyon nilang dalawa ay nag-work naman silang mabuti bilang magulang ni Ralph. Yun nga lang habang lumalaki raw noon si Ralph ay nagpumilit ito na sa magulang niyang magkabalikan sila para maging isang pamilya silang muli. Kinausap nila ito at sinabi ang mga dahilan kung bakit hindi natanggap ng murang edad ni Ralph ang katotohanang hiwalay na ang mga magulang niya. Kaya siguro nito inaaway ang bawat nakakarelasyon ng mga magulang niya. Natakot nga ako na paano kung ganon ang gawin niya sa pagkikita naming dalawa. Nang sumapit na ang araw ng pagkikita namin ni Ralph ay nagkataon naman na traffic si Brad. Kaya mas nauna tuloy na dumating si Ralph sa bahay kesa sa kanya. Wala akong ibang choice kundi ang harapin siya kahit na wala pa ang tatay niya. Balak sana namin noon ni Brad ay siya yung magpapakilala sa akin kay Ralph. Pero dahil nahuli ito ay pinakilala ko na lamang ang sarili ko. Kamukhang kamukha ni Ralph si Brad. Walang dudang mag-ama ang dalawa. Sinalubong ko siya ng ngiti pero blanko ang mukhang hinarap nito sa akin, Papa Dudut. Ikaw na ba si Ralph? Yap. Nasaan po si Papa, Manang? Manang? Na-traffic daw eh. Baka in 30 minutes nandito na rin yon. Punta po muna ako sa kwarto ko Sandali. Hindi pa kasi ako tapos maglinis doon. Okay lang ba kung dito ka muna sa sala maghintay? Ayos lang po kahit hindi pa malinis. Gusto ko na makita yung kwarto ko Sige. Ikaw ang bahala. Nasaan nga po pala yung girlfriend ni Papa? Yung si Lani? Ako ang girlfriend ng papa mo. Huh? Ako si Lani. Parang masyado naman atang OA yung pagkakadescribe sa'yo ni Papa. Ha? Paano OA? Sabi niya maganda ka raw. Artistahin. Tatay mo talaga? Oo nga. Minsan talaga sinungaling yun. Baka naman nagbibiro lang yung tatay mo nun. Mukha nga lang nagbibiro siya. Sorry Tita Lani. Kala ko po kasi kasambay ka ni Papa.
Ay, wala yun. Okay lang. Siyempre, ngayon mo pa lang ako nakita. Normal naman yun. Kasi yung damit mo eh. Yung itsura mo. Sorry ulit ah. Ayos lang yun. Pasensya na ha, naabutan mo akong naglilinis dito sa bahay. Hayaan mo, pagdating ng tatay mo, mag-aayos ako ng sarili ko. Okay na yan, kahit di ka na magayos. Dito lang naman tayo sa bahay eh. Huwag na kayo mag-effort magpaganda. Baka mahirapan pa kayo. Ano? I mean, baka matagalan pa kayo. Alam ko naman na kayong mga babae matagal kayo mag-makeup. Tsaka hirap kayong pumili ng isusuot yung damit. Tsaka ang dami yung ginagawang ritual na hindi naman importante. Okay. Grabe, sorry ah. Kahit ako natatawa na sinabihan kitang manang. Bakit naman kasi tsinempo mo na ganyan ang itsura mo sa pagdalaw ko? Hindi ka ba na-inform ni Papa? Kagabi niya lang kasi sinabi sa akin na pupunta kang araw. Hindi niya lang nasabi kung anong oras kaya hindi ako nakapaghanda agad. Okay. Siguro lagi talaga madumi dito sa bahay ni Papa. Anong ibig mong sabihin? Kasi kung laging malinis dito, di ka magmamadaling maglinis. Di sana di kita naabutan ng ganyan ang itsura mo. Di ba, tita? Nagkataon lang to. Madalas namang malinis dito. Nitong mga nakaraan lang hindi masyadong nakapaglinis. Kasi naging busy ako sa trabaho at saka… Okay na po yun. Di nyo naman po kailangan mag-explain. Hayaan mo at babawi ako sa iyo sa iluluto ko mamaya. Umorder na lang po kaya tayo. Di po kasi ako komportableng kainin yung luto ng taong kakakilala ko pa lang eh. Ako lang naman to. Hindi naman kita lalasunin eh. Paano ako makakasiguro? Joke! Kahit naman yung pinakamatindi kong kaaway, wala akong balak lasunin. Ikaw pa kayang anak ni Brad. Naniniguro lang naman. Tsaka sabi ko nga joke, di ba? So paano? Akyat muna ako sa kwarto ko ha. Pakikatok na lang ako kapag nandito na si Papa, Manang. Ay, tita pala. Sige. Hindi naging maganda ang unang impression ni Ralph sa akin at mas lalong hindi naging maganda ang unang impression ko sa kanya. Nayabangan ako at natalasan sa kanyang dila. Inisip ko na lamang na baka ganito lamang talaga siyang magsalita, may pagkaprangka. Hindi ko na masyadong dinibdib ang pangiinsulto nito sa akin dahil unang beses pa lamang naman kaming nakapag-usap noon. Baka naman sa mga susunod na beses ay maging komportable na kami sa isa't isa at mas makilala pa namin ang isa't isa. Pero hindi kasi kaagad nangyari yon, Papa Dudut. Nang mga sumunod na araw na nagstay siya sa bahay, palala ang ipinapakita niyang kagaspangan ng ugali sa akin. Hindi ko na noon alam ang gagawin lalo't naiipit ako sa pag-asang baka naman nag-a-adjust lamang ito at baka talagang hindi pa siya ready na makitang masaya ang tatay niya sa piling ng ibang babae. Na-challenge ako kung paano ko paaamuin noon si Ralph. Dahil sa tuwing pinipilit kong makipag-close sa kanya noon ay parang mas lalo naman siyang nagiging mailap sa akin. Hirap ako noon na ilugar ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang balak sana naming dalawa na pagstay noon sa araw ng pagstay noon ni Ralph sa bahay ay na-extend ng 8 araw. Ang nirason nito ay wala naman daw siyang masyadong gagawin sa school at gusto nitong bumawi sa oras sa kanyang ama. Dahil nga matagal silang hindi nagkita, Papa Dudut. Pero naging torture yun para sa akin lalo't pinaparamdam sa akin ng hayagan ni Ralph ang disgusto nito sa akin. Tuwing kami lang ang natitira noon sa bahay o hindi naman kaya ay wala sa paligid si Brad, ay kumukuha ito ng tiyempo para iparamdam na naiirita ito sa aking presensya. Hindi ko noon alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang pinaparamdam nito sa akin. Pero para kay Ralph ay handa ko yung tiisin, Papa Dudut. Tulad na lamang noong minsang nagsabay-sabay kaming tatlo na mag-dinner. Tahimik nung una at masaya lamang. Natuwa ako noon na wala pang ibang hirit itong si Ralph tungkol sa akin.
Wala kaming ibang pinag-uusapan kundi ang pag-aaral niya o di naman kaya yung napanood naming balita sa telebisyon. Maayos na sana noon ang agos ng gabi kung hindi lang biglang nagbukas noon ng topic si Ralph tungkol sa akin. Isang usapan na lumipas naman na pero binabalik pa niya, Papa Dudut. Ay, Papa, naalala ko lang po bigla. Di po ba nakwento ni Tita Lani sa'yo yung unang beses na nakita ko siya? Hindi pa nga. Ano ba nangyari? Napagkamalan ko siyang kasambahay mo eh. Di ba dapat napagkamala mo siyang artista? Pagkamalang artista? Parang malabo yun pa. Eh yung itsura niya kasi nun. Nasa kalagitnaan kasi ako ng paglilinis nun, Brad. Eh ako naman di agad nagtanong. Akala ko pagbukas niya ng pintuan, kasambahay mo siya eh. Never naman ako nagkaroon ng kasambahay dito, Ralph. Alam mo yan, hirap ako magtiwala sa ibang tao. Eh, baka kasi pa nagbago na yung isip niyo tungkol dyan sa paniniwala niyo na yan. Tsaka baka kinailangan niyo na talaga ng maglilinis dito sa bahay. Siguro hulas na hulas ka noon, Lani. Sobra! Kaya hindi ko naman masisisi tong si Ralph kung hindi niya ako nakilala agad. Eh OA naman po kasi talaga Papa yung pagkakadescribe mo kay tita eh. Paanong OA? Parang puro kasinungalingan po yung sinabi mo eh. Uy, hindi ako sinungaling ha. Yan kaya ang pinakaayaw kong ginagawa ng tao. Kasi sabi niyo artistahin siya at malaki ang pagkakahawig niya kay Jessa Saragosa. Eh parang hindi naman. Oo kaya. Marami nga nagsasabi na magkamukha sila eh. Di ba, Lani? Baka naman kasi binobola lang ako ng mga nagsasabi nun, Brad. Uy, hindi ah. Feeling ko nga bola lang yun pa. Tito binobola. Sa mga parlor ba yan kapag napapadaan ka sa tapat? Para siguro sa kanila ka magpariband, ganun. O baka naman sa palengke. Para sa kanila ka bumili ng karne. Sa Facebook pictures ko, pag nagko-comment sila. Ah, talaga? Siguro dahil sa angulo, no? Tapos may filter, no? Patong-patong na filter. Siguro nga, anggulo lang talaga kasi yung labanan ngayon. At filter. Huwag mo kalimutan yung filter, tita. Aminin mo na kasi, imposibleng di ka gumagamit ng filter sa Facebook pictures mo. Paminsan-minsan kapag pakiramdam ko na hindi ako maganda. Sus, bakit naman sinasabi mo na hindi ka maganda? Maganda ka kaya? Kasi tuwing nakakakita ako ng magagandang babae sa Facebook, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Bakit kailangan mo ikumpara ang sarili mo sa kanila? Lalo kung alam mong talo ka, no? Yung tipong kain na kain ka nung ganda nung babae, no? Joke! Hayaan mo na to, Brad. Issue lang to ng mga babae talaga. Ay, hindi pwedeng ganyan. Nakakainsulto yan sa akin bilang karelasyon mo. Parang ang pinapalabas mo hindi ako marunong mamili ng chicks eh. Hindi naman kasi ako chicks. Maraming pumila sa akin. Ikaw lang yung sinundan ko. Huwag ka nga dyan. Papa, ganyan din ba yung pambobola mo nun kay mama? Oh, bakit naman napunta sa mama mong usapan? Gusto ko lang malaman. Kasi ang ganda ni mama eh. Di na niya kailangan umanggulo. At mas lalong hindi niya kailangan gumamit ng filter. Maganda naman talaga ang mama mo, Ralph. At masaya ako na nakikita ng boyfriend ng mama mo na maganda siya. Kaya hayaan mo rin sana akong makita yung ganda ni Lani. Kasi para sa akin, wala nang mas gaganda pa sa kanya. Ikaw busog na ako sa pambobola mo. Dapat ka maimpacho ka na kasi sobra na. Sa gilid ng aking mga mata ay nakita kong nagdilim ang mukha ni Ralph nang pasimple akong pinagtanggol at pinuri ng kanyang ama. Napansin kong nawalan din siya ng gana sa kanyang kinakain. Sumubok pa nga itong mang-insulto nang sabihin niya sa amin na nami-miss daw niya ang luto ng nanay niya na hindi mamantika. Nagawa pa niyang ikumpara ako sa nanay niya na talaga namang nakapag-down sa akin noon. Hindi naman masyadong pinansin o dinamdam yon ni Brad. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan namin ni Ralph at walang kamalay-malay noon ang kanyang ama.
Kinabukasan after ng dinner na yon ay pagkaalis mismo ni Brad papunta ng work ay bigla akong pinuntahan ni Ralph sa kusina. Akala ko ay kukuha lamang siya noon ng iinumin sa ref nang bigla ako nitong harangin habang nag-aayos ako ng lalagyan ng mga recados. Nagtaka ako pero hindi ko magawang itanong kung ano ang kailangan nito. Nakatingin kasi ito ng masama sa akin at hindi ako komportable doon. Hinintay ko siyang magsalita noon at sabihin kung meron ba itong tinatagong problema sa akin, Papa Dudut. Ayoko sa'yo. Alam ko naman yon. Okay lang sa'yo na ayaw kita. Wala naman akong magagawa kung yan ang nararamdaman mo. Hindi ko rin alam kung anong meron sa'yo eh. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ng papa ko para ikaw ang ibahay niya. Di hamak naman na mas maraming magaganda at sopistikadang ex si papa bago ka. Oo, alam ko yon. Nakwento niya nga sa akin nung nagliligawan pa lang kami. Kaya hindi mo rin ako masisisi kung sakaling magtaka ako kung bakit ikaw ang choice ni papa ngayon. Pass naman na kasi yon, Ralph. Ako yung pinili ng papa mo ngayon kasi mas nagkakasundo kami. Masaya kami sa isa't isa. Wala naman na siguro akong kailangang ika-insecure. Ewan, malay ko sa insecurities mo. Pero alam mo, mas nakakasundo ko pa yung mga yun kesa sa'yo. Ayaw mo kasi akong bigyan ng chance para magkakilala tayo ng lubusan. Para saan pa tita? Hindi na kailangan yun. Basta ayoko na maging kayo ni papa. Hinuhusgahan mo naman na kasi ako agad eh. Naniniwala kasi ako sa nararamdaman ko. Alam ko na may mali sa'yo. Siguro nga baka may mali sa akin. Pero sana, wag mo naman akong husgahan agad. Actually, si papa ang ginajudge ko hindi ikaw. Ginajudge ko siya sa mga desisyon niya sa buhay. Ginajudge ko rin siya sa pagpili niya sa'yo. Hindi ko talaga alam kung bakit Kaya nakita niya sa'yo. Wala naman ako nakikitang special sa'yo. Bakit hindi na lang ang tatay mo ang tanungin mo dyan? Kahit anong piga mo sa akin, wala akong maibibigay na sagot sa'yo. Nakita mo na ba mama ko? Sa picture. Hindi lang sa picture maganda yun. Mukha naman. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa taste ni papa. Parang habang nagkakaedad siya, tumatabang yung panlasa niya sa mga babae. Bakit ba parang ang laking issue sa'yo ng itsura ko? Hindi lang naman itsura mo ang issue ko Buong pagkatao mo. Okay. Bakit ba ang laking issue sa'yo ng buong pagkatao ko? Wala naman akong ginawang masama sa'yo Pinagsilbihan kita at nirespeto mula nung unang araw na dumating ka rito. Kahit nga harap-harapan mo na akong binabastos, hindi ko yun ibinabalik sa'yo. Dapat ko bang ipagpasalamat yun, tita? Basta, ayoko talaga sa'yo. Ayaw kita para sa papa ko. Choice ako ng papa mo. Gusto mo man o hindi, kailangan mong igalang kung sino yung pinili niyang mahalin. Parang ang hirap naman igalang ng choice ni papa. Lalo na kung ikaw naman yung choice na yun. Alam mo, dapat nga hindi ako nakikipagtalo sa'yo kung bakit ako ang mahal ng tatay mo. Maayos ang relasyon namin. Mahal namin ang isa't isa. Hindi ko na kailangang i-defend sa'yo kung bakit andito ako ngayon sa buhay niya. Alam mo tita, useless lang na i-defend mo. Kasi kahit ano pa sigurong sabihin mo, hindi ako makikinig sa'yo. Yun na nga Bakit ko pa ba ipaglalaban sa'yo ang relasyon namin ng tatay mo? Ang importante sa amin, pareho kaming masaya sa piling ng isa't isa. Balang araw makikita mo yon. Balang araw, maiintindihan mo yon. Alam mo tita, Kung wala ka ng ibang magandang sasabihin, hayaan mo na lang ako dito sa kusinang maglinis. Magluluto pa ako ng ulam natin mamaya. Magsabi ka na lang kung anong gusto mong lutuin ko at pag-aaralan ko. huwag ka nang mag-abala tita. O order na lang ako ng sarili kong pagkain. Mula nung kinompronta ko ni Ralph ay hayagan na nitong ipinaramdam sa akin ang pagkainis niya. Napapansin ko noon na nananadya na rin siya madalas lalo tuwing wala na ang tatay niya. Nabuli niya ako sa sarili naming bahay ni Brad at sa totoo lang ay napipikon na rin ako noon at wala akong ibang magawa kundi ang iiyak na lamang iyon sa kwarto. Hindi ko naman magawang sabihin yon kay Brad dahil baka pagmulan lamang yon ng away ng mag-ama. Sinubukan kong itago ang lahat
sinubukan kong unawain si Ralph, Papa Dudut. Galing din naman kasi ako sa broken family at hindi rin naman gano'ng kadali na makita ang magulang mong may bago ng karelasyon at pamilya. Kung ano yung nararamdaman noon ni Ralph ay ganoon din naman yung naramdaman ko dati sa magulang ko. Ang pinagkaiba lang namin marahil ay hindi ako nagsalita at di ako gumawa ng masama sa mga nakarelasyon ng magulang ko. Nanahimik ako at Ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! nagpa-extend pa ng ilang araw muli itong si Ralph at parang pakiramdam ko noon ay hindi siya uuwi hanggat hindi niya nasasagad ang galit ko. Napansin kasi nito na kalmado lamang ako sa tuwing pinaparamdam niya sa akin ang galit nito. Hindi ko galing pumatol talaga, Papa Dudut. Kaya siguro naiinis ito sa tuwing dinededma ko noon ang kagaspangan ng ugali niya. Madalas nga nagdadabog ito noon sa harapan ko o kaya naman ay pupuntiryahin niya yung luto ko. Maraming beses na sinasayang nito ang mga niluluto ko. Maglalagay siya noon ng maraming pagkain sa plato niya, titikman lang ng kaunti at pagkatapos ay iluluwa na. Hindi na niya ito kakainin pa at nakikita yon ng tatay niya. Pero hinahayaan na lamang siya, Papa Dudut. Nang mas tumagal nga ay mas lumakas pa ang loob nitong bastusin ako kahit kaharap niya ang tatay niya. Naisip niya marahil na mas maganda kung papatulan ko ang pangbabastos na ginagawa niya sa harapan ng tatay niya. Gusto niya sigurong pumitik ako noon sa harapan ng tatay niya para makita ang worst side ko. Tulad na lamang noong minsang nagbemeryenda kami isang hapon ng Sabado, Papa Dudut. Nagtatawanan kami ni Brad noon at hindi yon ikinatuwa ni Ralph. Naalala ko tuloy yung bibingka na binili natin nung sa Tagaytay. Ay, oo, di ba? Ay, Kadiri, ayoko na maalala. Ako rin Change topic na. Buti naman at naisipan yung dalawa na mag-change topic. Para lang akong pasong pang display dito eh. Sobrang na-open na ako. Hindi ako makarelate sa mga pinag-uusapan nyo. Sorry, Ralph. Ano ba yung pwede natin pag-usapan para naman makasali ka? Kahit wag nyo na ako isali pa. Kung hindi nyo naman talaga ako gustong i-involve sa usapan nyo, di wag. Bakit naman ganyan ka kung magsalita? Hindi naman namin sinasadya kung madala kami sa usapan namin kanina tungkol sa bibingka. Saka ilang beses ka naman naming pinilit isali sa ibang usapan. Ikaw tong may ayaw. Kasi ayaw kitang kausap. Excuse me? Nandito ako sa bahay para makipag-bonding sa tatay ko. Hindi para makipag-usap sa'yo. Ralph, Totoo naman pa eh. Huwag mo sabihing mali ako. Ang usapan natin, mag-i-spend tayo ng time together. at kasama ron si Lani. Kasama siya sa bonding moments natin. Sana tinanong niyo muna ako kung okay ako sa ganung setup. Sana naisip niyo muna akong tanungin kung gusto ko siyang kasama sa bonding natin. Kaya kita pinapunta rito sa bahay para makilala mo na siya. Kasi magiging parte na siya ng buhay natin. Magiging parte na ng buhay natin? Paano naman ako nakakasiguro pa na siya na nga ang para sa'yo? Pa naman? Yan ang lagi mong linya sa lahat ng mga girlfriend mo na pinakilala mo sa akin. Sa totoo lang nakakasawa ng pakinggan ng paulit-ulit. Kasi hindi nyo naman kayang panindigan. Sobra ka na! Brad, kalma. Bastos tong batang to eh. Hindi ko alam kung saan ka nalahilugasan yung bibig eh. Kumalma ka na, please. Ralph, tumigil ka na rin kasi. At sino ka para pagsabihan ako na tumigil? Ha? Nanay ba kita? Hindi mo nga ako nanay. Pero bilang karelasyon ng tatay mo, sa tingin ko may karapatan ako mag-demand sa'yo na irespeto mo ko. Maghihiwalay din naman kayo eh. Bakit pa ako mag-aaksaya ng respeto sa'yo? Ralph! Kung hindi mo ako kayang respetuhin bilang karelasyon ng tatay mo, baka naman pwede mo akong respetuhin bilang tao na lang. Kahit yan, malabong mangyari yan. Hindi ka titigil! Hindi ka titigil! Tama na yan, please! Ganyan na ba ang epekto ng lari na yan sa'yo, pa?
Kaya mo nasaktan ng sarili at nag-iisa mong anak dahil sa kanya? Kahit walang lani sa buhay ko, kaya kitang saktan kung alam kong mali na ang tapas ng dila mo! O sige! Saktan niyo ako! Saktan niyo ako, dali! Aba talagang… Brad! Tama na! Huwag mo nang palalain yung sitwasyon! Hindi pa tayo tapos. Mag-uusap tayo mamaya, Ralph. Anong mag-uusap? Wala tayong pag-uusapan! Aba talagang bastos na! Okay lang ako, Brad. Okay lang. Pero… Hayaan mo na muna yung anak mo. Kumalma muna kayo pareho. Kailangan nyo yan. Matapos ang away na yon, Papa Dudut, ay umalis kaagad si Ralph at hindi namin alam kung saan siya nagtungo. Hindi naman siya hinanap ni Brad dahil may sama pa rin ito ng loob. Inabot na ng gabi pero wala pa rin si Ralph, Papa Dudut. Nagsabi na ako kay Brad na hanapin na namin pero nagbatigas ito at sinabing ayaw niya. Hindi ko na noon alam ang gagawin para mapaglapit muli silang dalawa. Nagawa ko pang sisihin ang sarili ko dahil ako naman talaga ang dahilan kung bakit ganon ang naging ugali ni Ralph. Naiintindihan ko naman siya pero hindi ko alam kung hanggang saan aabutin ang pasensya ko sa kanya. Makalipas ang ilang oras nang mapansin kong medyo umuoki na ang mood ni Brad ay nilapitan ko siya. Pinagtimpla ko ito ng paborito niyang inumin at saka tinabihan. Panay ang tingin niya sa orasan at alam kong nagwo-worry na siya para kay Ralph dahil hindi pa ito umuwi. Doon ko na siya sinimulang kausapin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinintay kong maubos niya ang kanyang iniinom para makatulong na magpakalma sa kanya. Noong handa na itong pakinggan ako ay tumingin ito sa akin at saka hinintay akong magsalita, Papa Dudut. Hindi ako natuwa sa nangyari kanina, ha? Kahit ako naman. Sana hindi mo na lang pinatulan yung galit ng anak mo. At ipapatulan sumusobra na nga, hindi ba? Kalaban niya hindi ko alam yung mga pasimpleng bastos na hirit niya sa'yo. Pinalagpas ko lang yun para hindi masira ang bakasyon niya rito. Pero yung kanina… Oo, alam ko. Sobra na nga yung kanina. Pero sana maintindihan mo na nag-a-adjust pa yung anak mo sa idea na may bago ka ng karelasyon, na meron ng ako. Mag-a-adjust pa ba siya? Habang lumalaki siya, iba't ibang karelasyon ko na yung nakilala niya at lahat yun binastos niya. Hindi na yung problema sa adjustment Makasarili lang talaga siya. Bata pa kasi. Hindi rason yun. Marami akong kaibigan na kapareho ko ng sitwasyon. Pero tanggap ng mga anak nila na may karelasyon na silang iba. Bakit hindi niya yun magawa? Lahat naman ginawa ko para ibigay sa kanya lahat ng kailangan niya. Para hindi niya isipin na kulang ang ibinibigay ko sa kanya. Para hindi niya maisip na lahat inaabot ko sa mga nakakarelasyon ko. Alam ko naman yun. Pero hindi kasi solusyon na pantayan mo yung galit niya Masisisi mo ba ako? Nakita mo naman kung gaano siya kabastos kanina. Sa totoo lang, yun ang pinakamalalang ginawa niya sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Siguro kasi nakikita niyang sobra yung pagmamahal mo sa akin kaya nagsiselos. Baka maagaw ko ang atensyon mo para sa kanya. Hindi naman mangyayari yun. Alam ko naman yun. Pero… Hindi ko alam kung bakit mo siya pinagtatanggol Alam mo namang mali yung ginawa niya kanina. Binastos ka na, hindi ka pa rin lumaban. Ano ba naman yan, Lani? Tulungan mo rin naman sana akong dumisiplina sa kanya. Hindi ko naman siya anak para gawin yun. Kahit na. Hindi ko lang kasi nagustuhan yung ginawa mo kanina na parang kinakampihan mo pa siya. Maliwanag naman na maling-mali siya sa ginawa niya. Hindi sa kinakampihan ko siya. Inuunawa ko lang. Sa ating tatlo, tayong dalawa dapat yung may mas malawak na pangunawa dahil tayo yung mas nakakaintindi. Ay, ewan ko. Mauna na ako sa kwarto. Itutulog ko na lang to. Kung yan ang tingin mong makakatulong sa'yo, sige. Matulog ka na muna. Huwag ka na magtagal at tabihan mo na kagad ako sa kama, ha? Okay. Liligpitin ko lang itong mga kalat sa mesa tapos susunod na ako sa kwarto. Oh, Ralph. Buti naman umuwi ka na.
Nakapasok na po ba ng kwarto si Papa? Kakapasok lang. Saan ka ba nanggaling ha? Kumain ka na nga muna. May gusto ka bang… Tita Lani, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Pasalamat saan? Narinig ko lahat ng sinabi mo kay Papa kanina. Salamat kasi pinagtanggol mo ako sa kanya. Naiintindihan naman kasi kita. Oo, mali nga yung nagawa mo. Pero malawak ang pangunawa ko sa'yo kasi parehas lang tayong galing sa broken family. Hiwalay din ang mga magulang mo? Oo. At alam kong hindi ganun kadali na makakapag-adjust ka matapos mong makilala yung bagong karelasyon ng mga magulang mo. Buti ka pa naiintindihan mo. Si Papa kasi hindi eh. Kahit si Mama, hindi niya rin naiintindihan. Kasi galing naman sila sa parehong buo at masayang pamilya. Kung merong mang makakaunawa sa sitwasyon natin, yung mga katulad din nating bunga ng broken family. Nakukonsensya ako sa ginawa ko. Sorry tita. Hindi ko lang kasi matanggap. Hindi ko matanggap na hindi nabuo yung pamilya ko. Pangarap ko kasi na magkaroon ng buong pamilya eh. Yung tulad sa mga kaklase ko. Pero hindi na kasi pwedeng mangyari yun eh. Alam kong imposible na yung hinihingi ko. Kasi nga may kanya-kanya ng buhay sina Mama at Papa. Pero masama bang umasa? Lahat naman siguro tayo gusto na buo ang pamilya. Yun nga lang, hindi lahat kayang makakuha niyan. Tulad natin. Kaya nga ang hirap lalo na sa akin kasi never ko naranasan o never kong naalala na buo kami. Kahit sa pictures wala man lang akong makita na magkasama yung mga magulang ko. Naiintindihan kita. Tapos pa iba-iba pa sila ng karelasyon. Kaya nagagalit ako eh. Lalo na dyan kay Papa. Kasi kung hindi rin naman siya mapipirmi sa iisang babae, bakit hindi na lang kay Mama, di ba? May mga bagay na hindi pwedeng pilitin. Pero nagmamahala naman sila dati ah. At may mga bagay na hindi na kayang ibalik. Maliban na nahihirapan akong mag-adjust sa sitwasyon ko, tita. Naging mali lang yung reaksyon mo. Yung nararamdaman mo, hindi yan mali. Kaya sana sa bawat galit o inis na nararamdaman mo, huwag kang gumawa ng bagay na ikasisira mo o ikasisira ng relasyon mo sa mga magulang mo. Sorry, tita. Sorry. Bukas, mag-sorry ka sa papa mo ha. Sabihin mo lahat ng sinabi mo sa akin ngayon at kung kailangan, dagdagan mo pa para mas maintindihan niya. Gawin mo ha? Okay ba yon? Opo. Salamat, tita. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Ralph, Papa Dudut. Natunaw ang puso ko noon dahil nararamdaman kong wini-welcome na niya ako finally sa buhay niya. Sinabi ko nga sa kanya na hindi ko naman aagawin ang tatay niya sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na porke ando na ako sa eksena, makakasagabal na ako sa kanila. Kung meron mang ibang mangyayari, iyon na yung madadagdagan lamang siya ng taong nagmamahal sa kanya. Natuwa ito at mula noon ay naging maayos na kaming dalawa, Papa Dudut. Mas naging close pa nga ata ito sa akin kesa sa ama niya. Sa ngayon ay 3 taon na kaming kasal ni Brad at meron na rin kaming isang anak na babae na talagang naging close kay Ralph. Balak na rin naming sundan ang panganay namin oras na matapos ang pandemya. Hindi na kami nagkaproblema pa kay Ralph dahil natanggap na nito ang sitwasyon namin. Kinailangan lang talaga naming ipaunawa sa kanya lahat ng mga nangyayari. Dahil sa edad niyang yon ay mahirap nga namang lani. Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Magpakabuti tayo hindi lamang sa isang tao, kundi sa lahat. Dahil kung meron tayong kinikilingan, mapapagod sila na tayo ay pakisamahan. Ikaw, kabarangay, mabuting tao ka ba? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang mapunta sa isang sitwasyon kung saan ay nasadla kayo ng husto? Ako kasi ay oo, at yon ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bobby, 38 years old at taga Mandaluyong. Nitong mga nakalipas na araw ay sobrang lugmo ko at para bang wala ng bukas para sa akin. Sunod-sunod kasi ang mga nangyaring trahedya sa buhay ko na malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng aking kwento. Pero magsisimula muna ang lahat noong 30 anyos pa lamang ako. Kami na lamang ng nanay ko ang magkasama noon sa bahay dahil nasa ibang bansa ang kuya ko para magtrabaho. Nay? Nako, ang tindi ng ubo niyo. Ayos lang ako, anak. Di po kayo mukhang ayos, Nay. Ayos nga lang ako. Ay, buti pa, abot mo na lang yung tubig dyan sa tabi ko nang makainom ako. Sige po. Ilapag ko lang muna tong bit-bit kong lugaw dito sa tabi, ha? Oh, Nay, ito na po yung tubig. Daan-daan po sa pag-inom, ha? Salamat, anak. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Nag-aalala po ako para sa inyo. Huwag kang mag-alala. Ayos na naman ang pakiramdam ko eh. Hindi na ako mainit. Tingin ko bumaba na ang lagnat ko pero inuubo pa rin ako. Kaya nga pinagluto ko po kayo ng lugaw at dinala ng gamot para makainom na kayo pagkatapos kumain eh. Kaya lang, wala naman akong panlasa. Parang ayaw ko tuloy kumain. Ay, kahit konti lang po, Nay. Para makainom na kayo ng gamot. Ano pa nga ba? O siya, kakain na ako. Yan. Very good po kayo, Nay. Very good ka dyan. Ano ako, bata? Di ba ganyan din naman kayo nung bata ako. Sinasabihan niyo akong very good kapag kumakain ako, lalo pag may sakit ako. Kaya ako naman na magsasabi niyan sa inyo ngayon. Sa bagay. Sinasabi ko nga sa'yo yun nun. Ang bilis talaga ng panahon, no? Dati-rati kayo ng kuya mo ang inaalagaan ko. Ngayon, kayo naman ang nag-aalaga sa akin. Kaibahan lang, nasa malayo ang kuya mo kaya ikaw lang ang mag-isang nag-aasikaso sa akin, anak. Matanong lang kita, no? Ano po yun? Hindi ka ba napapagod na alagaan ako? Nay naman, bakit naman po ako mapapagod? Nanay ko po kayo. Wala naman. Naisip ko lang kasi dapat sa edad mong yan may sarili ka ng pamilya. Kaso mukhang kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa. Nay, hindi niyo po kasalanan. Sadyang wala pa lang po talagang nagkakamali.
pa yung sinasabi mong wala pang nagkakamali? Masasabi ko na maswerte ang babaeng makakatuluyan mo dahil napakalambing mong anak, mapagmahal at maalaga. Mahilig pa sa mga bata. Kaya naman kung meron ka ng natitipuhang babae, ligawan mo na. Malay mo, siya na pala ang makatuluyan mo. Ay, sa ngayon, wala pa naman po akong nagugustuhan pero sige po, sa oras na magkaroon na sasabihin ko agad sa inyo. Bakit mo sasabihin sa akin? Para malaman nyo. Ay, salamat ha, pero ang sabi ko, ligawan mo. Hindi mo lang basta sabihin sa akin. Nay naman Siyempre, liligawan ko pa rin naman siya pero gusto ko munang makilala nyo siya. Ay, sige anak, salamat kung ganoon kasi naiisip mo ko. Sana nga makakilala ka ng babaeng liligawan para naman hindi lang sa akin umiikot ang mundo mo. Ay, Nay, sa inyo pa rin po iikot ang mundo ko kahit na may nililigawan na ako. Pangako po yan, Nay. Papa Dudut, mahal na mahal ko ang nanay ko at wala akong pinagsisisihan na ako lamang ang nag-iisa niyang anak na nag-aasikaso sa kanya. Bagaman pareho naman kaming may trabaho ng kuya ko. Masaya ako na sa tuwing kailangan ako ng nanay ko ay nasa tabi niya lamang ako. Pero naiintindihan ko naman ang kagustuhan niyang makapag-asawa na ako at bumuo ng sariling pamilya dahil nga hindi na ako bumabata pa. Simulat sa Paul ay alam ni nanay na gusto kong magkaanak. Hanggang sa nakilala ko si Rhea sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko bilang tagaluto. Bali, serbidora siya noon at taga Ilocos Sur. Mabait si Rhea, maganda at kuwelang kasama. Pero sa kabila ng mga tawa niya ay meron siyang malungkot na nakaraan. At yun ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit siya umalis noon sa kanila. Sa katunayan, sa tuwing kinikwento sa akin ni Rhea ang karanasan niyang yun ay hindi ko talaga mapigilang malungkot at makisimpatya sa mga pinagdaraanan niya. Kaya ayun, nangako ko sa sarili ko na magsisika para umasenso sa buhay. Kaya nga kahit mahirap at wala akong kaalam-alam sa magiging buhay ko rito sa Maynila nakipagsapalaran pa rin ako. Gusto ko pagbalik ko sa Ilocos ibang Rhea na ako. Hindi ko naman hangad na yumaman pero gusto kong magkaroon ng komportableng buhay. Kaya lalo mo ako napahanga Ang lakas ng fighting spirit mo. Uy, thank you pero kailangan Malay mo, meron pang magandang buhay na naghihintay sa'yo pag nagpatuloy ka. Ay, sana nga meron. Pero ewan ko. Minsan, hindi ko pa rin mapigilang mawalan ng pag-asa. Lalo't parang ang layo-layo ko pa rin sa mga pangarap ko. May iba ka pa bang pangarap bukod sa mabigyan ng maayos na buhay yung mga magulang mo sa probinsya? Gusto ko rin makakilala ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. At magkakaanak, syempre. Lalo't hindi na ako bumabata, di ba? Baka kumunat na tong matres ko pag pinatagal ko pa ang pagbubuntis. Sobra ka naman sa kumunat. Para namang chichirya lang na nahanginan yan. Uy, seryoso ako dun Kung kayong mga lalaki walang problema sa pagkakaroon ng anak kahit may edad na kayo, ibahin nyo kaming mga kababaihan. Hindi naman sa nilalahat ko, no? Kasi meron pa rin namang mga babae na nabubuntis pag umedad na ng 35 pataas. Pero madalas nahihirapan na talaga. Ganun ba yun? Oo. Kaya nga sana makilala ko na rin yung matinong lalaki na makakatuwang ko sa buhay. Naniniwala kasi ako na may inilaan ng Diyos na makakapareha natin sa buhay na to. Ikaw ba? Ganun din ba ang paniniwala mo? Oo. Bakit parang hindi ka pa sigurado? Naniniwala naman ako pero mas naniniwala doon ang nanay ko. Kaya nga pinaghahanap na niya ako ng mapapangasawa dahil tumatanda na daw ako. Talaga? Anong sagot mo? Yun, sabi ko, sige.
Kung may makikilala ako at magugustuhan ko liligawan ko na tapos ipapakilala ko agad sa kanya. Yun, natuwa naman at sobrang excited. Ewan ko ba dun? Ganun lang siguro talaga ang mga nanay. Sobrang excited na magkaroon ng apo. Ay, bigla ako tuloy na miss ang nanay ko. Kumusta na kaya siya? Hindi mo malalaman ng sagot kung hindi mo siya tatawagan. Tsaka na, wala na kasi akong load eh. Tsaka patapos na yung break time natin. Baka mamaya sitahin na tayo pag nag-overbreak tayo. Ay, oo nga pala. Masyado pa namang sip-sip yung naninita na yun. Kala mo naman kung sinong tagapagmana ng kumpanya kung umasta. Uy, baka may makarinig sa'yo ha? Uy, ano naman? Wala naman akong binabanggit na pangalan. Bato-bato na lang sa langit. Ang mag-react, pangit. Papadudot 3 buwan na noon si Rhea sa pinagtatrabahuhan namin at masasabi ko na naging sobrang close kami. Sa katunayan ay siya lamang ang dahilan kung bakit ako nag-stay sa pinapasukan ko. Gusto ko na kasing umalis noon dahil sobrang toxic na rin ang management namin. Alam ko naman na magiging malaking pagsubok na naman sa akin ang paghahanap ng mapapasukang trabaho. Lalo na high school graduate lamang ako. Bukod doon ay ayoko ring magtrabaho sa malayo dahil maiiwang mag-isa ang nanay ko sa bahay namin. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko pa tinatanggap ang alok at tulong sa akin ng kuya ko na nag-ibang bansa na. Hindi nga nagtagal ay nagtapat ako ng pag-ibig kay Rhea at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Kasunod noon ay nabuntis ko siya, kaya lalo ako nagkaroon ng dahilan upang hindi na umalis ng Pilipinas. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sakto lamang ang kinikita ko sa aking trabaho ay wala pa akong sapat na ipon. Kaya naman, tinira ko muna sa bahay namin si Rhea. Welcome naman siya doon ni nanay at sa katunayan ay sobrang sayangan ng nanay ko noong nalaman niyang magkakaapo na siya at palagi niyang hinihimas ang tiyan ni Rhea at kinakausap ang magiging anak namin. Bagay na kinagigiliwan naman namin ang kinakasama ko. Naging maayos naman ang pagsasama naming tatlo sa isang bubong. Hindi rin issue sa kuya ko na magkaroon na ako ng anak pero nilinaw niya na si nanay na lang daw ang susustentuhan niya. Naintindihan ko naman yon dahil hindi naman niya pinupulot ang pera sa abroad. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na magsisikap ako sa pagtatrabaho para makaipon ng pera, Papa Dudut. Nay! Rhea! Minahon lang naman po muna kayo. Paano ko hihinahon? Nakakainis yung Rhea na yan. Biruin mo, ayaw magkusot ng damit. Mas gusto pang i-washing, hindi naman natatanggal yung dumi. Natatanggal naman po eh. Anong natatanggal? May nakita pa akong kapiraso. Alam mo naman na ayaw kung may natitirang dumi, di ba? Saka bakit ka ba gamit ng washing machine kaya tuloy lalong lumalaki yung konsumo natin sa kuryente? Bakit ko po hindi gagamitin? Sayang naman. Nakatenga lang dun sa solo ko. Tsaka isang beses lang naman nagwa-washing sa isang linggo At para na rin mapabilis yung trabaho ko. Buti sana kung tinutulungan niyo akong maglaba hindi naman. Kung kaya lang ng likod ko, edi sana hindi ko na inasa ang paglalaba sa'yo. Bakit? Likod niyo ba ang maglalaba? Ay, lintik na babaeng to! Hoy, Bobby! Magsabihan mo nga yung kinakasama mo. Abalang masyado sumagot sa akin napakawalang galang. Mahal, huwag mo naman sagutin ng ganun si nanay. Bakit hindi? Sumusobra na siya. Ang dami niyang reklamo. Hindi na nga nagpapasalamat sa akin. Bakit ako magpapasalamat sa paglalaba mo? Responsibilidad mo yan kasi kinakasama mo na ang anak ko. Nay, huwag na po muna kayong sumabat dyan. Buti pa, mag-uusap muna kami ni Rhea. Liga, mahal. Doon tayo sa kwarto. Buti pa nga nakausapin mo yung babae na yan. Iyak ng iyak, wala naman akong ginagawang masama sa kanya.
Parang pinagsabihan ko lang eh. Ay. Ayos ka lang ba, mahal? Mukha ba akong ayos? Sumusobra na talaga yung nanay mo. Akala mo kung sino? Ikaw naman. Pagpasensyahan mo na lang si nanay. Masyado lang talagang mitikulosa yun, lalo na sa kalinisan eh. Nung kalakasan pa nun, halos araw-araw naglilinis yun ng bahay. Katwiran niya, para raw hindi mamuo yung alikabok at di rin magkasakit, lalo na hikain nun ng tatay ko nung nabubuhay pa. Kaya pala pinagalitan din niya ako nung nakaraan. Kasi hindi raw ako araw-araw naglilinis dito sa bahay niyo. So nakakapagod eh. Tsaka hindi niyo naman ako katulong dito para araw-araw maglinis ah. Kinakasama mo ko. At buntis pa ako sa anak natin. Kaso ang kulit ng nanay mo. Gawin ko raw ehersisyo ang paglilinis dahil mabuti yun sa buntis kesa laging nakahilata sa kama. Nanay talaga oh. Oo! Kaya nga naloka ako kasi magkaiba kami ng paniniwala. Pati pagluluto ko sinisita. Ang dami sinasabi na kesyo pinagsasabay ko raw ang pagluluto sa paghuhugas ng pinggan. E paano daw pag nalagyan ng sabon yung niluluto ko? As if naman nahahayaan kong mangyari yun. E sa ayoko lang talaga na may tambak sa lababo na hugasin. Lalo't ako rin naman yung maghuhugas sa mga pinagkainan natin pagkatapos. Buti sana kung siya o ikaw ang gumagawa nun. Eh ako naman. Sorry. Ayan mo, ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Ay nako, hindi mo talaga ako naiintindihan no? Hindi lang naman yung tungkol sa pinagkainan natin eh. Ang punto ko rito, kailan mo ba ako planong ibukod ng bahay? Alam mo, sabi ng nanay ko, iisa lang daw ang pwedeng maging reyna sa isang bahay. At sa sitwasyon natin ngayon, ang nanay mo lang yon dahil pamamahay niya to. Kaya naman mabuti pa na bumukod na lang tayo para hindi na kami palaging nag-aaway. Hindi natin pwedeng gawin yun dahil ako lang ang inaasahan ng kuya ko na magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Saka wala pa akong sapat na ipon pambukod natin kaya sana magtiis ka na lang muna. Hayaan mo, kakausapin ko na lang din si nanay. Pagsasabihan ko siya. Papadudot, naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Rhea. At kahit na gustuhin ko na siyang ibukod ng tirahan ay hindi ko naman magawa dahil nga maiiwang mag-isa ang nanay ko. At ayoko ring mangyari yon kasi ako lamang ang inaasahan ni kuya na magbabantay at mag-aalaga sa kaisa-isa naming magulang. Kaya naman sinabihan ko na lamang si Rhea na magtiis dahil hindi rin naman ibang tao ang nanay ko. Nakita ko naman na sa abot ng makakaya ni Rhea ay hinabaan niya ang kanyang pasensya. Pinakisamahan niya ng maayos ang nanay ko. Hindi rin naman sila palaging nag-aaway. May mga pagkakataon din na may pinagkakasunduan sila. Kaya naman masaya ako. Hindi nga nagtagal, Papadudot, pinanganak na nga ni Rhea ang baby namin. At masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ngunit doon pa lang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok na pagdadaanan namin. Sensya na, yun lang muna mabibigay ko. Dami ko kasing kaltas, mga reklamo ng customer, ganun. Ha? Eh bakit nagre-reklamo sila? Di raw masarap ang luto ko, ganito, ganyan. Kaya nga lagi akong pinagagalitan ng bisor natin eh. Pinagbantaan pa na kapag hindi ko inayos yung trabaho ko tatanggalin na nila ako. Alam mo naman na mapipilay tayo ng husto pag nawalan ka ng trabaho, di ba? Ilang buwan pa lang din ang baby natin. Tapos ang dami pa nating gastos pag nagkakasakit siya. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Yung dating issue mo pa rin ba sa bisor natin? Oo. Masyado kasi siyang pabida, napipikon na ako. Alam ko na pabida talaga yon kasi nakatrabaho ko rin naman dati. Pero matuto ka pa rin magtimpi.
Kasi sa pikon mong yan, trabaho mo naman yung maaapektuhan. Tandaan mo na hindi ka pwedeng mawala ng pinagkakakitaan dahil ikaw lang yung kumakayod sa atin. Tapos marami rin tayong gastusin sa anak natin. Oo, yun na nga eh. Pakiramdam ko, di na tayo nakakausad dahil sa nangyayari. Napapagod na ako pero wala akong karapatan na magpahinga. Kung pagod ka, mas pagod ako. Dahil hindi lang anak natin ang inaasikaso ko. Inaalagaan ko rin yung nanay mo na may pagkamaldita kung minsan. Bakit? Nag-away na naman ba kayo ni nanay? Hindi ko na siya pinatulan. Pero ngumalngal na naman sa akin nung nakaraan. Tungkol saan daw? Sobrang tigas daw kasi nung patatas sa niluto kong chicken curry. Hindi raw niya makagat. Nung tininidor ko naman, malambot naman eh. Yun pala, hindi lang niya nasuot yung pustiso niya. Kaya ang ending, dinurog ko na lang yung patatas para makain niya. Pero ang dami pa rin sinabi, nakakarindi. Pagpasensyahan mo na lang si nanay. Alam mo naman na matanda na yun eh. Ganun ba talaga kapag matanda? Nagiging reklamador na wala sa lugar? Hindi ko alam pero tatanda rin naman tayo eh. Ilagay na lang natin yung sarili natin sa sapatos ni nanay. Ay nako, basta ako. Hindi ako magiging toxic na matanda kagaya ng nanay mo. Sobra ka naman sa nanay ko. Kaya nga gusto ko nang bumukod na tayo eh. Para wala nang problema. Pangako, hindi mo na ako maririnig magreklamo tungkol sa nanay mo. Di ba? Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan. Ay nako, oo nga pala. Ayaw mong bumukod kasi ayaw mong iwanan ng nanay mo. Bla 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 bla. Diba? Ewan ko ba naman sa'yo at naisip mo na naman yan. Kita mo ngang hirap na hirap pa tayo sa pera. Pag nandito tayo, mas makakatipid tayo sa pagbabayad ng renta. Nakatipid nga tayo sa pagbabayad ng renta. Pero mukhang mapapagastos ka sa akin pag tumagal-tagal ang pananatili ko rito at pakikisama dyan sa nanay mo. Teka, anong ibig mo sabihin? Kasi baka ipasok mo na lang ako sa mental dahil nabaliw na ako nun. Rhea naman eh. Seryoso ako doon, Bobby. Ay nako, kawawa naman ako. Papadudot naging sakitin ang anak namin kaya naglabas-masok kami sa ospital. Dahil sa nangyari ay nagkautang-utang ako sa kuya ko, makabili lamang ng gamot para sa anak namin. Yun din ang dahilan kung bakit naghigpit kami ng sinturon. Dahil sa liit ng sweldo ko at sa laki ng gastos, para sa pangangailangan ng anak namin ay wala na halos matira sa akin. At yun nga ang pinag-ugatan ng away namin ni Rhea. At dahil maliit nga lang ang bahay namin ay naririnig ni nanay ang pag-aaway namin. Kaya hindi niya mapigilang makisali. Kapag nangyayari yon, papadudot. Lalo lamang naiinis si Rhea dahil pakiramdam niya ay nagkakampihan kaming mag-ina para pagtulungan siya. Naipit ako sa sitwasyon ng sobra. Para akong tupang naligaw mula sa kawan na naglalakad ng walang direksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung sa tingin ko ay pasan ko na ang daigdig. Nang mga panahong yon ay meron pa palang ilalala ang sitwasyon. At yun nga ay noong nagkasakit ang nanay ko. Mabuti na lang at nandyan si kuya para suportahan ang pagpapagamot niya, lalo na noong nadiskubre namin na meron siyang early signs ng Alzheimer's disease. Nalugmok ako ng sobra, lalo at pareho pa sila ng anak ko na may sakit kaya naman lalong bumigat ang pasan-pasan ko sa aking mga balikat. Pero buti na lang at nandyan si Rhea para alagaan ang nanay ko kahit na meron silang hindi pinagkakasunduan. At tinutulungan niya rin ako upang gumaan ang pagdadala ko ng buhay. Masasabi ko na kahit mahirap ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa aking kinakasama, Papa Dudut. Dahil sa sabay na pagkakasakit ni nanay at ng anak natin, napag-isip-isip ko na tanggapin na yung alok na tulong ni kuya.
para makapagtrabaho ako sa ibang bansa. Ano? Aalis ka? Oo, sana. Wala talaga akong mapapala kung dito lang ako magtatrabaho sa atin. Tsaka di ba, gusto mo na maghanap ako ng ibang mapagkakakitaan na mas malaki ang sweldo? Ito na yun. Oo nga, pero... Pero iiwan mo talaga ako rito sa nanay mo? Anong ibig mo sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi pa ba halata na pag umalis ka maiiwan ako rito para alagaan ng nanay mo habang inaalagaan ng anak natin? Konting sakripisyo lang naman. Anong konting sakripisyo pinagsasasabi mo? Nagsakripisyo na ako, Bobby. Inalagaan ko na ang nanay mo, pero baka nakakalimutan mo na may sakit siya. Mas mahirap na siyang alagaan kaysa sa anak natin dahil minsan nagiging bayolente na siya. Ilang beses na niya kaya akong nasaktan, pero binabaliwala ko lang kasi nga may sakit siya. Alam ko naman yun, kaya nga nagpapasalamat kami ni Kuya kasi nandyan ka eh. Hindi pa lang talaga namin kayang kumuha ng ibang magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Kaya ako na lang, kasi nakakalibre kayo sa akin, ganon. Naman sa ganun, Rhea. Totoo naman eh. Napakakuripot niyang kuya mo. Manong man lang kumuha siya ng ibang tao na mag-aalaga sa nanay niyo. Kasi nanay niyo naman yan eh. Hindi ko naman nanay yan. Nanay ko nga dun sa probinsya may sakit din eh. Pero hindi ko magawang alagaan. Buti sana kung wala tayong anak, Bobby. Pero alagain din yun. Tapos ngayon aalis ka. Iiwan mo ako rito mag-isa, ha? Anong gusto mong gawin ko? Manatili rito tapos araw-araw tayo mag-aaway dahil maliit lang ang sweldo ko. Akala ko pa naman gusto mong umasenso tong pamilya natin. At ngayon na may pagkakataon na tayo na makaluwag-luwag, ganyan ka naman umasta. Imbis na suportahan mo ako, mas inuuna mo pang bilangin yung paghihirap mo. Hindi ako nagbibilang ng paghihirap ko, ha? Hindi raw. Sa inyo nakikita ko eh. Kasi yun ang gusto mong tingnan. Ni minsan ba? Pinasalamatan mo ako sa pag-aasikaso ko sa nanay mo at sa anak natin kahit na pagod na ako. Hindi naman, di ba? Kasi para sa inyo ng kuya mo, responsibilidad ko na alagaan yung nanay nyo dahil nakatira ako sa pamamahay nyo. Yun nga ang rason kaya gustong-gusto ko nang bumukod tayo. Kaya lang atrasado ka naman dahil sa nanay mo. Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito ha. Hindi siya ibang tao kaya magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Wow naman ha? Nakakatouch naman na napakabuti mong anak sa nanay mo. Pero hindi ka naman mabuting kinakasama. Bawiin mo yung sinabi mo! Ayoko nga! Bakit ko babawiin? Totoo naman lahat ng yon. Buti pa dyan ka na. Saan ka pupunta? Sa kwarto. Tutulog na kasi baka bigla pang bumangon yung nanay mo at makisali sa away natin. Magkakampihan lang kayo. Kawawa naman ako sa inyo. Papadudod, alam ko na maling iasa ko kay Rhea ang pag-aalaga sa nanay ko dahil nanay ko yon. Ako ang anak noon kaya ako dapat ang gumagawa ng mga bagay na yon. Pero pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan kung hindi ako magsasakripisyo sa ibang bansa. Kaya nga kahit masakit sa akin na mapalayo sa mga mahal ko sa buhay ay tiniis ko. Nagpakabingi ako sa iyak ni Rhea at pagtutol niya na umalis ako dahil desidido akong ituloy ang pag-abroad ko. Natuloy nga ako sa ibang bansa sa tulong ni Kuya at masasabi ko na malaki ang pag-a-adjust na ginawa namin ni Rhea. Palagi kaming nag-uusap sa video call kahit na magkaibang oras sa mga bansa na kinakaroonan namin. Nagbabalitaan at nagkukumustahan at laging sinasabi ng kinakasama ko kung gaano na siya kapagod sa pag-aalaga kay nanay at sa anak namin tapos ay nami-miss pa niya ako. Pero ang sagot ko lamang ay kaunting tiis na lamang muna. Hanggang sa dumalang na lamang ang pag-uusap namin dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho. Makalipas nga ang 3 taon ay natapos na ang kontrata ko pero imbes na bumalik sa Pilipinas ay nag-extend ulit ako sa pagtatrabaho ko. Bagay na pinagtalunan namin ng matindi ni Rhea. Gusto na niya kasi akong umuwi at magtrabaho na lamang sa Pilipinas dahil nga sa hirap na siya sa pag-aalaga sa nanay ko na noong mga panahong yon ay lumalala na ang sakit. Pero natakot akong umuwi sa Pilipinas
para magsimula ulit. Kaya nanatili lamang ako sa abroad. Makalipas nga ang maraming taon ay nakaramdam na ako ng kapaguran at pagkamis sa mga minamahal ko sa buhay. Doon ko naisip na gusto ko nang umuwi para makasama ang nanay ko at ang aking mag-ina. Ngunit iba ang nadatnan ko sa aking pagbabalik sa Pilipinas. Rhea naman, halos kararating ko lang galing abroad. Tapos malalaman ko na lang na gusto mo kaming iwanan ng nanay ko. Bakit hindi? Ang tagal kong hinintay ang pagbabalik mo para may mapag-iwanan na ako dyan sa nanay mo. Kahit naman paano may konsensya pa rin ako. Dahil ayoko siyang ipagkatiwala kung kani-kanino. Ngayon na nakabalik ka na, aalis na ako. Iiwan ka na namin ng anak mo. Rhea, parang awa mo na. Huwag kayong umalis ng anak natin. Paano na lang ako pag nawala kayo? Sino na lang ang makakasama ko mag-alaga kay nanay? Tagapag-alaga lang talaga ng nanay mong tingin mo sa akin, no? Di naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Ganun yun! Ilang taon kong inalagaan ng nanay niyo, Bobby. Ni ha, ni ho, wala akong narinig sa inyo ng kuya mo. Ilang taon mo rin akong narinig na nagsabi sa'yo na napapagod na ako. Pero hindi mo ako pinakinggan. Ang tagal mo sa abroad, pero hindi man lang pumasok sa kokote mo na maghanap ng mag-aalaga sa nanay niyo, no? Sinamantala niyo talaga na makatipid kasi nandito naman ako. Ang kakapal ng mukha niyo. Sana pala siningil ko kayo sa ilang taon kong serbisyo sa magulang niyo. Tawarin mo kami, Rhea. Di naman namin sinasadya. Pwes patawarin mo rin ako kung mas gusto ko na lang iwan kayo. Dahil pagod na ako sa inyo. Di ba natin pwedeng ayusin yung pamilya natin? Kinakasama mo ko, may anak tayo. Kinakasama na wala namang pagmamahal sa akin. Di totoo yan. Totoo yan. Dahil yun ang pinaramdam mo sa akin. Yung hindi mo pakikinig sa akin sa tuwing magkikwento ako at maglalabas ako ng sama ng loob. At yung pagdidesisyon mong mag-extend sa abroad at hayaan akong mag-alaga rito sa nanay mo ang nagpapatunay na hindi mo talaga ako mahal. Kasi Bobby, kung mahal mo ko, iisipin mo rin ang kapakanan ko. Hindi lang sarili mo at sa kung paano kayo makakatipid ng kuya mo. Kaya nga nagsisisi na ako. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Lalo ngayon, nagdesisyon na ako na hindi na ako babalik sa ibang bansa. Ay, wow! Nagdesisyon ka na naman pala nang hindi ako kinukonsulta? Sa bagay, sino lang ba ako sa buhay mo para konsultahin mo? Ni hindi mo nga ako asawa eh. Hamak na nanay lang ako ng anak mo at tagapangalaga ng nanay mo. Bobby, pagod na ako. Ayoko naman kugulin yung buhay ko sa pag-aalaga sa nanay niyo. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon? Na iba ko pang pangarap, ha? Na gusto ko rin makakilala ng isang lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. Akala ko ikaw na ang lalaking yun. Pero nagkamali ako. Gusto ko lang naman maranasang alagaan. Kasi pagod na akong mag-alaga. Rhea. Huwag mo akong hahawakan. Rhea, please. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin to. Wala na tayong pag-uusapan. Dahil nakapag-desisyon na ako. At wala ka nang magagawa para baguhin pa yon. Tapos na tayo, Bobby. Simula sa araw na to. Hiwalay na tayo! Papadudot, wala akong nagawa noong nag-alsabalutan na si Rhea at tuluyan nang umalis sa bahay namin kasama ang aming anak. Hindi ko na sila napigilan pa, lalo at kasabay noon ay nagwala si nanay kaya kinakailangan ko siyang intindihin. Durog na durog ang puso ko dahil sa pangyayaring yon, lalo na at hindi yun ang tagpong inaasahan kong dadatnan pag uwi ko sa Pilipinas. Makaraan ng isang linggo ay nabalitaan ko na lamang sa dati naming katrabaho na meron na palang bagong kinakasama si Rhea. Galit na galit ako. Pero naisip ko na baka
Yung taong yun lang din ang nasa tabi niya noong mga panahong wala ako at hindi siya pinakikinggan. Kaya nga mas lalo lamang akong nasaktan at sumama ang loob sa aking sarili. Kasalanan ko talaga kung bakit ako iniwan ni Rhea. Akala ko, Papa Dudut, ay wala nang isasakit pa ang nangyari sa buhay ko. Pero neto lamang Hunyo ng taong ito ay biglang namatay ang nanay namin. At kahit na ilang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin ako makausad. May mga gabi na lagi akong nagdarasal. At hindi na sana magising sa umaga ako para hindi ko na rin maramdaman yung matinding sakit na halos pumilas sa libu-libong piraso ng aking puso. Pero kahit na gano'n ang mga nangyari ay nananatili pa rin akong buhay. Umaasa na lamang ako na balang araw ay makakausad ako at makakaahon sa lusak na aking kinakasadlakan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Bobby. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.